Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video guys ay gagawa tayo ng Revel Bars, pero hindi ito simpleng Revel Bars lang guys. Lalo natin siyang pasasarapin at ile-level up pa natin siya, kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay grease muna natin yung ating baking pan na gagamitin. Bali dalawang baking pan pala yung gagamitin natin ngayon guys, kasi dalawang klase ng Revel Bars yung gagamitin natin. Yung isang plain lang at yung isa naman yung i-level up natin or yung dadagdagan natin siya ng toppings. Then ito naman yung ating baking paper. Maglalagay tayo dito guys para madali natin tanggalin yung ating Revel Bars. Ang size pa nito ay 10x6. Pwede rin po kayong gumamit ng isang 9x13. Meron din pala ako dito isang klase ng baking pan guys. Ayan pa. Pwede din siyang pang brownies kung gusto yung medyo makapal yung inyong brownies. Ito pala yung butter na ginamit ko dito guys. Ito yung brand. Then dapat naka room temperature yung ating butter. Then, ito naman yung ating brown sugar. I-beat lang natin ito ng mga 1 minute guys hanggang sa mag-combine lang yung sugar natin at saka yung ating butter. Pwede po kayong gumamit dito ng hand mixer or pwede namang wire whisk lang yung gagamitin nyo dito guys. Wala namang problema. Gumamit lang ako dito ng mixer kasi medyo masakit yung kamay natin guys. Hindi natin kaya maggamit ng wire whisk ngayon. Ayan, after 1 minute guys, scrape lang natin yung side ng ating mixing bowl. Then continue lang natin yung pagbit natin ng another 5 to 6 minutes hanggang sa medyo mag-light lang yung ating butter or yung ating mixture. Ayan, kapag ganyan na yung kulay niya guys, ilagay na natin yung ating egg, one at a time lang po. Then, dapat yung egg natin, naka-room temperature din po siya. Mag-count lang tayo ng 1 to 10, then ilagay na natin yung ating susunod na egg. Isunod na rin natin yung ating vanilla. Again po, pwede po kayong gumawa ng Revel Bars kahit walang mixer. Ayan, pwedeng wire whisk lang yung panghalo nyo dito guys. Ayan, well mix na yung ating egg at saka yung ating vanilla dito sa ating butter sugar mixture. Ayan, scrape lang natin yung side ng ating mixing bowl ulit. Then, isa-set aside lang muna natin ito guys. Sasalain muna natin yung ating mga dry ingredients dito sa ating isang bowl. Pero pwede naman guys, bago kayo mag-start, sasalain nyo na yung inyong mga dry ingredients para diretso nyo na siyang ilagay dun sa inyong butter mixture. Pagkatapos natin salain yung mga dry ingredients natin, isunod na rin natin lagay yung ating oatmeal. Ito yung ginamit ko dito guys, whole rolled oats yung ginamit ko dito. Pwede naman yung mga instant oatmeal lang yung gagamitin nyo guys, pero mas maganda kapag ganito yung rolled oats yung gagamitin natin kasi medyo crunchy siya guys kapag nginuya natin siya, or maganda yung texture ng ating Revel Bars kapag ito yung ginamit natin. Then i-mix lang natin ito ngayon, then ilagay na natin siya dito sa ating butter mixture. Ayan, hinati ko siya sa dalawang portion. I-mix lang natin ito ng mga 10 seconds, tsaka natin ilagay yung ating remaining dry ingredients. Pagkatapos natin ilagay yung last batch ng ating dry ingredients, ayan, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl. Tandaan natin guys, huwag nating i-overmix yung ating Revel Bars na dough kasi papangit yung magiging texture niya. Then ayan guys, i-scrape lang natin yung side ng ating mixing bowl ulit. Then i-mix lang natin siya ng mga another 5 seconds kapag wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl. Then sakto na yun guys, huwag na natin siyang i-overmix pa. Ayan, well mix na yung ating Revel Bars dough. Ayan, ang gagawin natin ngayon guys ay tatakpan lang natin siya ng cling wrap, then ilagay lang muna natin siya sa chiller or sa fridge ng mga 30 minutes. After 30 minutes, ito na yung ating dough. Hahatiin lang natin siya ngayon guys, or i-divide lang natin siya ng dalawang portion, isang 3/4 at saka isang 1/4. Yung 1/4 yun yung panglagay natin toppings mamaya. O then yung ating 3/4 naman, yun yung lagay natin sa first layer or dito sa pinaka-bottom ng ating baking pan. Then ayan guys, nakita nyo, hindi dumidikit yung ating dough dito sa ating kamay kasi na-rest natin siya or na-chilled natin siya ng 30 minutes. Hindi siya sticky guys at hindi siya dumidikit sa ating kamay. Then spread lang natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Hindi naman kailangan na perfect yung pag-layer natin guys. Maganda rin siya tingnan kahit hindi siya pantay. Then i-bake na natin siya ngayon sa ating nakaprita na oven ng 15 minutes, so 160 degrees Celsius. Then ito naman yung natira nating Revel Bars na dough. Then gagawin naman natin ngayon yung ating chocolate layer. Nilagay ko na yung ating chocolate chips, coffee powder at saka yung ating butter at condensed milk.
Dinilipat ko lang pala siya guys dito sa ating isang mixing bowl kasi nakalimutan ko medyo maliit yung ating saucepan kasi double boiler yung gagawin natin ngayon guys. Hindi natin siya i-microwave. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating saucepan. Then dapat mahinang apoy lang guys. Then continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa mag-melt na yung ating butter at saka yung ating chocolate. Then dapat yung pag-melt pala ng ating chocolate guys hanggang sa 80% lang na melt siya. Dapat medyo may konting buo-buo pa yung ating chocolate kasi kapag na-overcook or nasobrahan natin ng init yung ating chocolate guys, ang nangyayari, naghihiwala yung oil dun sa ating chocolate kaya pangit yung magiging texture ng ating chocolate. Dapat ganito lang siya guys, may nakikita pa tayong mga buo-buong chocolate. Aalisin na natin siya sa stove, then continue na lang natin yung pag-mix natin hanggang sa magiging ganito na siya, smooth na yung ating chocolate. Ready na yung ating chocolate layer, then ito naman yung ating first layer ng ating Rebel Bars. Ayan, after 50 minutes, ayan, ito na siya. Dapat yung center guys, medyo malambot pa siya. Then ibuhos natin agad yung ating chocolate mixture. Dapat habang mainit siya guys, ibuhos natin agad kasi kapag nag-set na siya, mahirapan na tayo mag-spread dito sa ating baking pan. Spread lang natin yung ating chocolate layer dito sa ibabaw ng ating Rebel Bars. Then dapat pantay siya guys para maganda siya tingnan. Ito na yung natirang dough natin. Ayan, ilagay na natin siya ngayon dito sa ibabaw ng ating chocolate mixture. Ayan, i-flatten lang natin siya ng konti guys. Then, ang ginagawa ko, inuuna ko muna yung apat na corner ng ating baking pan para matansya natin yung dami ng ating dough na ilalagay. Ayan, pwede na ito guys. Ito yung original na Rebel Bars. Then ito naman yung isa. Ito yung ile-level up natin. Ayan, dadagdagan natin siya ngayon ng mini marshmallows. Then naglagay din ako dito ng chocolate chips na dark. Then sunod naman niya, nilagay ko siya ng graham crackers. Ayan, dinurog ko lang siyang maliliit. Ang sarap nito guys, mas nagustuhan ito ng mga kids ko. Ayan, pwede natin siyang tawagin na s'mores Rebel Bars. I-bake na natin siya ngayon sa ating preheated na oven ng 30 minutes. Then after natin siyang ma-bake, ayan, palalamigin lang muna natin siya dito sa cooling rack. Pwede rin pala natin siyang i-bake dito sa ating maliliit na aluminum tray. Ayan guys, mai-cover naman ito para naka-individual na siya guys. Pwedeng-pwede itong ipang regalo. Malambot pa yung pinaka-chocolate layer natin pero normal lang naman yun guys. Ang importante, luto yung ating pinaka-oatmeal do sa ibabaw. Dapat nakaset na siya. Then kapag medyo malamig na yung ating Rebel Bars, ayan, ilagay lang muna natin siya sa chiller or sa fridge ng at least 3 to 4 hours guys para madali natin siyang i-cut, or mas maganda guys, overnight natin siyang ilagay sa chiller para malinis yung pag-cut natin ng ating Rebel Bars. Ayan, medyo mahirap lang dito sa bandang part na to ng ating baking pan guys kasi wala siyang baking paper pero kayang-kaya naman natin siyang i-manage. Then ito na siya guys, ayan, ganito siya guys kapag naka-chilled siya, maganda siya tingnan, or nakapag-set na yung ating oatmeal dough at saka yung ating chocolate layer. Ayan, meron pala tayong box dito na pang brownies. Ayan, same size lang siya doon sa baking pan na ginamit natin guys. Ayan, nabili ko lang siya doon sa binibilhan ko na baking store. Pwede na natin i-diretso lagay yung ating Rebel Bars dito sa box. Then i-cut lang natin siya guys bago natin siya ipang regalo or ipang benta. Itong recipe na ito guys, pwede nyo siyang i-bake sa 10 by 10 na square pan. Kung gusto nyo medyo manipis yung inyong Rebel Bars, pero kung gusto nyo medyo makapal, i-bake nyo na lang siya sa medyo maliit na baking pan para medyo makapal yung inyong Rebel Bars. Pero para sa akin guys, mas gusto ko yung ganito kanipis lang para hindi siya nakakaumay kainin. Pangalawang option ng packaging, pwede natin siyang ilagay dito sa liner na pang brownies, or pwede naman doon sa mga cupcake liner lang guys, pwede siyang ilagay doon. Titikman na natin ngayon yung ating pina-level up na Rebel Bars. Ang tawag dito guys ay s'mores Rebel Bars. Para maiba lang guys, para hindi naman yung plain na plain lang yung Rebel Bars natin. Soft, chewy, and fudgy yung ating Rebel Bars. Mangunguya natin or malalasahan natin yung iba't ibang texture na nilagay natin, yung
graham crackers, nandun yung pagka-creamy ng marshmallow na nilagay natin, then yung medyo mapait na dark chocolate na nilagay natin, then yung pagka-crunchy ng ating pinaka-oatmeal na doon. Napakasarap niya guys, promise, kaya kailangan try nyo tong gawin sa inyong bahay guys at sigurado akong magugustuhan nyo ito. Ito naman yung classic at original na Revel Bars, yung may chocolate layer lang, then may oatmeal dough sa ibabaw. Masarap din ito guys, napaka-simple lang din niya, pero mas gusto ko yung ginawa nating s'mores Revel Bars. Then ito guys, pwede natin siyang ilagay dito sa clamshell. Ayan, kasya dito yung 6 pieces na Revel Bars. Then ito naman yung binake natin sa aluminum tray. Then ayan, titikman din natin ngayon yung ginawa nating classic na Revel Bars. Ayan, same lang din sila ng texture guys. Ang nagkakaiba lang naman dun sa mga toppings na nilagay natin. Napaka-soft, chewy, and fudgy din ng ating Revel Bars. Ayan, don't forget to like and follow pala ng ating FB page guys. Ayan, ilagay ko yung link sa baba. Then, gumawa din ako ng FB group. Pwede din po kayo mag-member dun para pwede kayo mag-post ng inyong mga ginawang bakes sa mga recipe natin at pwede rin po kayo magtanong doon sa ating FB group. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.